Ngayon ay November 5, 2023. Ito po si Alpasino, Alpasan kahit pa sino mga apis sa Pilipino. At magandang umaga naman dyan kay Comrade Attorney Victoria Grajeda Smith. Medyo mabagal, ka-recover lang. Anyway, hello, comrade! Magaling Magaling na po sana kayo. Oo nga pag 5 araw ko, okay na rin. Kaya medyo nagmas ako. Ito si Sabani naman, si Comrade Andrea. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa mga tagapakinig kayo. Ako po si Comrade Andrea. Okay, si Comrade Andrea. Yes, good evening sa iyo dyan, Comrade Attorney Vicky, to si at magandang gabi sa buong Pilipinas. Ito po si Nars Ikuman Labao. Okay, ay yung ating panuhin pangdangal si Comrade si Comrade Vicky na ang magpapakilala sa ating panuhin pandagal. Ang kilalang kilala sa Pilipinas. Unang-una, magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan sa Pilipinas at magandang araw po sa lahat ng mga Pilipino sa ibang bahagi ng mundo. Kinararangal ko po na maging fellow anchor ninyo, Comrade Al, Comrade Andrea at Comrade Nard sa gabing ito. At isa lang pong pahayag, sorry po pero hindi po tayo magkakaroon ng part 2. So ito lamang po ang ating panahon ngayon sa ating very important guest tonight na walang iba kundi si Senador Aquilino Martin de la Llana Pimentel III, or whom we so fondly call Senator Coco. No? Siya po ang ating kasalukuyang Senate Minority Leader at siya po ang kanyang yumaong tatay na si Senator Aquilino Pimentel Jr. ay ang kauna-unahang they're the first father and son tandem na na-elect na Senate President po sa kasaysayan ng ating bayan, no? At sila din po ang second father-son tandem na na-elect po na Senate Minority Floor Leader, no? At napakarami pa pong mga magagandang katangian at mga titulo si Senador Coco, pero it's my honor and pleasure, Senator Coco, to welcome you to our show tonight. Thank you po. Welcome, Senator Coco. Ayan, Senador Coco Pimentel. Salamat, Vicky, and sa ating triumvirate po dyan sa DWBL. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po na nakikinig, magandang araw sa ating lahat. Magandang araw naman po din sa inyo, Senator Coco. And let's go straight to the point kasi po meron po yata kayong emergency meeting. Pero Senator Coco, lambing kapatid po, lambing kapatid. Dahil kinakapatid ko na rin po ang kapatid nyo na si Gwen, kaklase ko po sa UP Law, no? At saka tawag ko sa kanya BFFK kasi siya ang best friend and classmate ko sa law class namin. So, lambing kapatid lang po, Senator Coco. Pakakawalan ko kayo after this hour. Pero promise po magkakaroon po tayo ng part 2 with you, no? Yes, maybe at the beginning of the year. Yes, yes, of course. Wonderful. I am always excited na makapanayam po ang ating mga kapwa Pilipino, ang aking mga constituents. At saka actually obligasyon ko yan eh. It's really my obligation to explain some issues and some developments to all our constituents. Yes, natutuwa po kami na very responsive at saka very accessible po kayo sa amin. At yung nasabi ninyo ay ang tanging pag-asa po namin bilang ordinaryong mga citizens, no? To be able to speak to those who represent us like you, ano po. So, Senator Coco, nung pong Agosto 16, no?
August 16, 2023, kayo po ay nagmungkahi ng Senate Resolution number 740 na imbestigahin ang pribadong IP address 192.168.0.2. Ano po ba ang katayuan nito sa Senado? Sa ngayon, na-file na yan, wala pang aksyon ng ating chairman. Naintindihan ko, siguro nag-aalangan ng ating chairperson because I think 2022 elections kasi ito, kapatid siya ng presidente, nanalo yung kapatid niya ron, so baka nag-aalangan siya ron. So siguro ang pakiusap, ang gagawin ko, sinabihan ko na yung staff ko na kami po ay makikiusap sa chairperson kung ayaw niyang i-hearing ang subject matter or hindi siya excited to hear the subject matter. Pwede naman siya mag-form ng subcommittee. Hindi ipasa sa ibang committee, but syempre sa electoral reforms talaga yun. Mag-form siya ng subcommittee at ako naman ay nagvo-volunteer na pwede akong chairman doon sa subcommittee. So ang pinag-uusapan po natin na chair ninyo ay walang iba kundi si Amy Marcos. Ano po? Electoral reforms, yes. Opo, siya po ang chair ng Senate Committee on Electoral Reforms and People Participation. Bakit hindi na lang po siya mag-recuse? Why doesn't she recuse herself because of conflict of interest, no? At kayo po ang mamuno ng investigasyon na yon. Kaysa po mag-form pa kayo ng subcommittee, no? Why don't you ask her to excuse herself for conflict of interest? Ano po? Pero actually, Vicky, baka mas madali nga na mag-form na lang ng subcommittee. Kasi kung parang inhibit siya, baka mas lalo maging hanging yung ating topic. So, mas mabuti yung subcommittee na lang niya, mas klaro po yun. Okay. Meron po bang implikasyon kung subcommittee lamang at hindi po yung primary committee? Hindi, wala naman masyado. Ang importante kasi natin ma-hearing natin ito eh. Tapos kung sino man mag-chair ng subcommittee, kung ako man yun, ako gagawa ng subcommittee report, and then syempre papasa ko muna sa mother committee, pero at least meron na tayong pwedeng pag-usapan na subcommittee report. Okay. Pero Senator Coco, given na ang majority po ng Congress natin, ay nasa banda ng Marcos Duterte government na nahalal kuno last year, no? And according to the findings ng TN Trio, ay malamang nagkaroon po ng isang sistematikong pandaraya sa halalan natin noong last year, ano po? Given po na yung pong chair ng mismong Senate Committee on Electoral Reforms ay walang iba kundi ang kapatid ng Pangulo na naupo dahil sa isang halalan na pinaghihinang, that we're suspecting na nagkaroon ng massive electoral fraud. Ano po ang inyong realistic expectations na mangyayari sa resolution ninyong ito? Assuming na magkakaroon kayo ng... Ang best na mangyari ay... Yes, ang best na mangyari ay dapat mag-subcommittee para ma-hearing. Tapos syempre matanong ng tamang tanong, yung talagang relevant na tanong ang ating mga resource persons. Kasama na dyan ang COMELEC na sila supposed to be ang nagpatakbo ng eleksyon, plus yung sila Secretary Eliseo Trio muna, Eliseo Rio, and plus yung mga kasama niya, kaya nga TN Trio ang tawag dyan, tatlo yan sila eh. Kasi sila talaga ang nag-aral ng mga data. And then, yung Smartmatic, pwede na rin natin ipatawag na nandun na rin sa hearing na yon. Pero ang dapat talaga magpaliwanag dito would be the COMELEC kasi supposed to be sila ang nagpatakbo ng ating halalan.
Yan ang nasa constitution natin eh. Yan, ang election na pinapatakbo ng COMELEC, supposed to be. Hindi dapat yan napasa sa pribadong entity. Opo. So, ano po ba ang posisyon ninyo sa petition po ng TN Trio at saka ni Colonel Leonardo Adonio na i-disqualify po ang Smartmatic sa COMELEC, yung pong petition nila sa COMELEC? Ano po ang opinion nyo tungkol doon? Marami ng issues laban sa COMELEC. Sa labang sa Smartmatic kasi mayroon pang allegation na mayroong subsequent kasi development, di ba? Money laundering case against the former COMELEC chair. Right. Corporation of interest would be the Smartmatic. So, yun po yun. Maraming issues na gano'n. And kahit siguro, kunyari assumption lang ito kahit siguro yung makina na linalako mo, binibenta mo ay accurate ang bilang, pero dinadaan mo naman sa let us say bribery ang pagkuha ng mga kontrata, disqualified ka pa rin kahit maganda yung makina mo. Di ba? Dapat kasi that is the way to get contracts from government. Opo. So in other words po, pag napatunayan po ang mga... is dapat Go ahead po. Nagkakaroon po tayo ng delay, yes, sir. Kung mapapatunayan ay sang-ayon po kayo sa disqualification ng Smartmatic. At, yes, kasi ganun kabigat yung akusasyon mabigat yun. Right. Pero alam niyo po, Senator Coco, alam niyo po ba na nag-announce na po ang COMELEC na next week daw ay magbibigay na po sila ng desisyon ukol sa petition na yan na i-disqualify po ang Smartmatic. But however, we all know, hindi pa po nakapagpresenta ng ebidensya in front of the COMELEC, no? Nagkaroon lang po sila ng preliminary hearing last week, no? At magdidesisyon na raw po next week. Ilalabas na po. So, it'll be interesting what they will say, ano po. Pero ito po ang tanong ko sa inyo ngayon, Senator, no? Ipagpalagay po natin na ang kasalukuyang pamahalaang Marcos Duterte ay nahalal nga sa pamamagitan ng sistematikong pandaraya sa halalan noong nakaraang taon. Sa makatwid po, sila ay hindi lehitimo, no? Ano po sa palagay ninyo ang dapat nating gawin ngayon ukol sa naturang pamahalaan? Pag hindi siya lehitimo, ano po sa palagay niyo ang tamang solusyon sa hindi lehitimo o illegal na pamahalaan? Well, una mabigat masyado yung senaryo na yan, Vicky. Ang bigat ng implikasyon. Kaya rather than pag-usapan natin yung anong implikasyon, i-prove muna natin yung yung allegation nga na nagkaroon ng kasi ganitong allegation na yung buong computerized system ng eleksyon ay naluto yung resulta kasi suspicious yung network, 'di ba? Yung network na ginamit ng COMELEC merong private IP address na dapat sa pagkakaalam natin noon pa public IP addresses dapat ang ginagamit kasi nag-o-online kasi yung mga VCMs natin, yung vote counting machines, nag-o-online yan ng split second to send the, hindi ko alam anong pangalan ng file, to send a file to the server ng COMELEC. Ngayon, na-discover nga ng TN Trio na private internet protocol addresses, private IP addresses ang nagpadala ng resulta. So, doon tayo mag-concentrate kasi kung ma-prove kasi yun, napakabigat ng implikasyon yan.
I do not, yan na nga Vicky, tinitignan ko, kung governed na ba, kung na-anticipate ba yan ng ating constitution, yung senaryo na ganyan. Oo. Yes. Kasi, Yeah. yes, yeah, I mean, hindi ko masabing na-anticipate ng constitution yan. Ngayon, but wag yan maging sagabal or obstacle for us finding the truth kung ano ba talaga ang nangyari. Because Opo. syempre, At gusto Okay, naman follow-up natin yung question na, Senador. Comrade Vicky, pwede? yes, sure. Follow-up question lang kay Senador Coco. This is Al Pacino po, sa Bani. Senador, Yes, napanood ko po yung hearing nyo noong September 14, 2023, this year. At sinabi doon sa hearing na to, dito sa kay Chairman Garcia, na nung na-corner nyo na naibigay na raw 2 days after nung hearing na yon yung transmission lags. Naibigay po ba to? Na-confirm to after sabi nyo ay sige, gawa mo ng report yan, bakit na-delay yan? Sinasabi nyo sa kanya, ang sabi niya, na-submit na raw niya yung hinihingi ng TN-Trio na transmission lag. O tawagin namin yan, deception lags. Ayun ang sinasabi niya. Tapos pangalawang corner po, sunod ko na po yung tanong, sinasabi ni Garcia, COMELEC Chairman, na kayo po, na sinasabi niya na everything is ready before election, 2 months before. Kaya wala siyang alam. Nung tinatanong siya, bitin hindi kayo nasagot. Meron na po kang resulta to, Senador Coco. Sa personally, wala akong alam na comply na yan. And then wala rin akong naririnig kaila TN Trio na sila ay happy na sa binigay sa kanila ng COMELEC. Wala akong naririnig. Kaya actually yung issue buhay na buhay pa rin. Yes. So, gimmick, another gimmick, another deception. Another deception, no? At saka since na-bring up na rin po ng comrade ko yung September 14 hearing, at salamat po sa inyong mausig na pagtatanong, Senator Coco. Ito ay nagresulta sa nakakagulat na pag-amin ni Chairman Garcia na ang electoral system na ginamit nila noong nakaraang taon ay binuo ng isang ganap na pribadong network, no? Nakakagulat ito dahil ang sistemang inilarawan nila ay hindi lamang una, and I'm going back, Senator Coco, dun sa binanggit mo kanina na whether the Constitution has even envisioned a situation like this. So I'm going there now, okay? So dahil pareho tayong abogado, it's just fun to kind of explore these things, ano po. So una, sa admission po ni Chairman Garcia, ito po yung matinding paglabat ng panghalalang batas, no? Kasi hindi nila finalo yung ladderized transmission method na inilaan ng Omnibus Election Code natin, no? At kundi pa rin pangalawa, ito ay lubos na naiiba sa end-to-end transmission path na ipinakita at kinatawan ng COMELEC sa mga stakeholder ng halalan bago ang halalan na siyang gagamitin nito para sa May 9, 2022. No? Sa madaling salita po, Senator Coco, ang ginamit na automated election system ng COMELEC noong nakaraang halalan ay hindi lang naglabag sa batas, kundi naglabag sa kontrata ng COMELEC sa mga botanteng Pilipino sa kung paano ito isasagawa ang 2022 elections, no? Ngayon po, ibig sabihin, the whole system, yung AES system natin, ay illegal because it did not conform to the law, no? So tinignan ko yung mga different ways wherein you can kind of bring a protest against this, no? Pwede ba yung electoral protest? Hindi, no? At saka, pwede ba yan electoral fraud? Pwede siguro, pero if you're just going to base it
sa admission mismo po ng COMELEC ay illegal po yung system na ginamit nila. At yun po, from my humble opinion po, Senator Coco, no, this was not envisioned by our laws, no. An illegal system of conducting an election was not envisioned by our laws. So there doesn't seem to be a set remedy for this, no. Wala hong parang binigay ang konstitusyon at ang election law kung paano natin aayusin ito, no. Ang iniisip ko lang siguro ang pinakamabuti diyan ay mag-file ng petition sa Supreme Court to declare illegal the election itself for violation of the law, no? Pero I want to know kung ano po ang opinion ng isang bar top notcher na tulad ninyo. Ano po ang opinion niyo tungkol sa sitwasyon na yon? Very, very novel kasi. Talagang very complicated. Pero lahat ng mga sinabi mo, Vicky, sangayon naman ako doon. Hindi na nga available yung protest kasi ang expired na yung panahon, tapos dapat ang party doon yung nagsasabing Yes. ako yung nanalo eh. So hindi naman yan eh. Ang interested sa taong bayan na eh. Kayo na eh, mga NGO, Yes. mga people's organization, you are not claiming Right. to be, di ba, to have been elected. So hindi na po yung election protest. Yung co-warranto, maganda sana yung co-warranto in concept kasi that is the question, di ba, kung ano yung what is your legal basis for governing us, for being the leader. Except that yung may panahon din yan, but siguro because of the gravity situation, posible baka ma-waive yung time period to file the co-warranto. But then yung isa mong point out na Vicky, yung petition to declare the whole thing, the whole election process void for being illegal and not compliant with the law. I think that's a possibility. Yan ang pinakaklarong course of action, di ba, na pwedeng i-file sa ating mga korte. Kasi ang kasi mga kababayan, ang assumption kasi ng ating batas, bago ka maging leader ng bansa or bago ka ikaw yung okupante ng public office, dapat nahalal ka dun sa posisyon na yun. Yes. Yes. Tunay na nahalal, hindi yung naproklama ka doon. Iba yun eh. Iba yung naproklama ka ron, pero kung naluto ninyo yung buong proseso, hindi ka nahalal doon sa posisyon na yun. So I think that's para tayo nagbe-brainstorming on air dito Vicky, mga kababayan, pero among the possible cases na pwedeng i-file, yun sa akin ang pinaka mas klarong pwedeng pagbigyan. Okay, hindi ko masabing magsasucceed, pero at least siguro lalampas yun sa filing, hindi yun immediately madi-dismiss. Great. That's great to hear. And actually coming from you, Senator Coco, I take that as a great compliment that you considered my suggestion as probably the best way. Kaya lang po, Senator Coco, there's something that's against both of us here in filing a case sa Supreme Court. Alam niyo po kung anong iniisip ko? Ang iniisip ko po ay ito no? Karamihan po ng mga Supreme Court justices natin ay inappoint ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? At nakapagbigay na po ang Supreme Court ng mga desisyon na sa palagay po namin ay biased in favor of the current government. So given a Supreme Court that has shown bias, no, in favor of the current government that may likely have been elected illegally, no? Sa palagay niyo po ay realistic ang maghabol ng kaso sa Supreme Court natin given that fact? Well, siyempre, tulad ng sinabi mo, Vicky, pareho tayong abogado, nag-aaral tayo sa Philippine Law School.
Yan po ang natutunan natin sa law school. So we have to live with what we have, no? So this is the Supreme Court that we have. We must trust I will have to trust the system. If we want to do things the legal way, kung gusto po nating idaan sa mga legal na pamamaraan yung ating mga reklamo or observations para ma-confirm yung ating observations kung tama ba tayo, idaan natin sa legal na proseso. There is only one way kasi kahit sa anong umpisahan niya na court system all the way, yan ang ending niyan, Supreme Court. We have to trust our system. We have to live with the composition of the Supreme Court and then hope na, kasi lahat naman ng nakaupo nanunumpa di ba? Panunumpa sa tungkulin Pati ako as a senator, bago ako siyempre nag-discharge ng aking trabaho ng senador, nanumpa din ako sa aking tungkulin So we just hope na maalala ng lahat ng public officials, including yung nasa judiciary, ang yung kanilang oath of office na tama na yan, kalimutan na kung sino nag-appoint sa'yo. Gawin ninyo yung ano yung tama under the circumstances. Yun. Yeah, that is my attitude, Vicky. So kung gusto meron tayong observation na kailangan matest natin kung tama ba tayo o hindi. At gusto natin yung pamamaraan para malaman kung tama tayo o hindi ay legal na pamamaraan. Wala tayong choice but to go through our judicial and court system. Just trust the system. Ngayon, if the system will still disappoint us, then mag-isip-isip na tayo ng more fundamental change. Baka doon na sa constitution nang ayusin na natin that if the appointment process does not work, pag-isipan natin how can we improve it? Paano natin ma-improve? Sa ngayon kasi, andyan na yan, may supposed to be, may check and balance na yan, di ba? May ang presidente, andyan ang judicial and bar council, mag-screening process, mamimili magno-nominate ng at least 3 names sa kada vacancy sa Supreme Court, and doon mamimili ang ating presidente. So sa mata nung gumawa ng ating konstitusyon, marami nang nakialam doon sa proseso, at least yung the best na yung lumalabas. Ang meaning ng the best kasi pagdating sa court system ay pag nanumpa na siya, 'di ba? Na talagang tototohanin niya yung kanyang sinumpaan. Alam niyo po, Senator Coco, you from what you said, you are a very optimistic person, no? Pero sa totoo lang, marami na po sa aming mga Pilipino na nakakakita na there is no checks and balances now sa kasalukuyang gobyerno natin, no? Kung at sa ganun po, no? Ang iba po sa amin ay nananawag na po ng people power dahil nawalan na po kami ng trust, no? Sa mga branches of government that are supposed to check and balance each other, no? I mean, look at the Congress, no? Kung saan po kayo ay doon na lang sa very fast, speedy passage ng Maharlika Investment Fund bill into law, ano? Nakikita na natin doon na parang lutong Macau na doon, no? Lutong Macau na yung election natin, lutong Macau pa yung mga decision sa Kongreso, tapos lutong Macau pa yung mga decision ng ating mga korte. So, anong gagawin ng taong bayan, no? So, ang tanong po, Senator Coco, sa ganoon ay, what do you think of people power? Maganda yung people power. Ako, ibang sense ko sa people power na maging activists tayong lahat. Ibig sabihin activism, hindi tayo madaling patahimikin. Tapos number 2, talagang tayo, involved tayo, tsaka concerned at interesado. Ang problema dito, Vicky, maraming sa ating mga kababayan hindi na interesado sa nangyari sa gobyerno. Dapat interesado. Kaya nga, kunyari, bukas, starting tomorrow, budget process kami, budget. Sana, sinaka-livestream naman ng Senate yan,
sana interesado ang ating taong bayan even sa budget process, kasi ito na nga yung pinakamahalagang batas, isa sa mga pinakamahalagang batas every year, kasi laki ng gastos eh. Yes. 5 to 6 trillion, 6 Yes. trillion pesos na itong pinag-uusapan natin dito. Hindi sana interesado tayo. Right. Tapos, uutangin pa natin yun. Hindi yung buong halaga, pero ang laki ng halaga doon uutangin. So, dapat interesado tayo. So, in that sense na people power, in the sense na let us all be activists. Agree ako dyan. Dapat talagang yan ang real power of the people. Maging aktivista tayo in the sense na yung kailangan pitikin natin para magising, yung kailangan punahin natin para bigyan ng pansin. Yun po yung I join you in that sense, Vicky. In that sense na pakialam po tayo sa nangyayari sa ating bansa, kasi ako mismo nag-aalala kasi ang utang natin kunyari 14 trillion pesos na. 14 trillion pesos. Tapos hindi lang ako sa amount nakatingin eh. Tignan din natin yung bilis ng paglaki. The speed, the velocity of the debt. So after 1 year plus 2 trillion, after 2 years plus 2.5 trillion, after 3 years plus 3 trillion. How long, gaano tayo tatagal bilang isang bansa? Dapat lahat makialam na po tayo. Kasi yan ang basic na yung tanong ko, gaano tayo tatagal bilang isang bansa? Ano ibig sabihin? No? Kung ihahantulad mo ang bansa sa isang barko, ang tanong, hanggang kailan tayo hindi lulubog? Ang other scenario, binabantayan natin yung paglubog na ng barko. Sino sakay ng barko? Tayong lahat eh. Opo. Kaya lang po, Senator Coco, marami na po sa amin ang nag-iingay, no? Ukol sa mga issue na ito, no? So, let's just say, no? Na mas marami pang mga Pilipino ang mag-iingay. Pero dahil ang pag-iingay po namin ay nagdidemanda na unang-una ay imbestigahan ang batayan kung sa pagkaupo ng gobyernong ito, no? Na kung ating imbestigahin at titingnan natin ang napaka-detailed at napakaraming mga pruwebe na binigay na po sa atin ng TN Trio na nagpapahayag po sa ating lahat. Kung tutuusin, Senator Coco, it proves that this government is illegitimate, no? Ano po yung parang walang logic to ask an illegitimate government for remedies, no? When it itself seated itself illegally. So, kung yung sinasabi niyong people power ay thus far, it still sounds reformist, no? Pero pagpalagay na natin, at sa palagay ko po ay nandun na tayo sa puntong yon, no? Na walang punto ang lahat ng mga reformist actions na ito, no? Ano po sa palagay ninyo ang pagtawag na ng people power to oust this illegitimate government? Just like we did in 1986. Ako kasi which was, by the way, a peaceful, yung People's Power Revolution na tatakbo ng mga Pilipino ay basically a peaceful protest, no? Hindi po tayo nag-armas, wala po tayong pinag-uusapan dito ng violence, no? We just, as a nation, lumabas tayo sa mga kalye and we asked the first Marcos government to step down, no? Ano po sa palagay ninyo sa ganong klaseng people power? Kung nandun na tayo at nandun na po tayo sa puntong yon, no? Kasi i-delay niya, Senator Coco, hanggang sa matapos na po ang term ng gobyernong ito, wala pong mangyayari, no? Kung patatagalan pa rin natin. Ako kasi I always operate within the Constitution, Vicky. Kaya dadaanin ko pa rin sa legal system and then trust the legal system. And tignan na muna natin kasi hindi pa nagagawa yung hakbang na yun eh. Yung unang hakbang na yun. Kaya ako, I'm willing to do that, to question. Kailangan muna mag-fact finding muna tayo. Number one, ito muna ang private IP address.
mahiring natin ito, malabas lahat ng points of view, yung ebidensya nila, TN Trio, tapos sa resulta ng ating hearing, fact-finding, plus of course inputs ng experts, kailangan kasi very technical din ito, Yes. Vicky, I must admit, syempre. Right. I must admit, kung expert na rin yung magsasalita, medyo kailangan ko rin ng another expert to tell me kung tama ba yung, hindi ba ako Opo. binubola ng so-called expert na yon. Yes. So, Yes. after our fact-finding, siyempre kung talagang let us say, ma-prove natin yung na there was no factual basis, wala naman talaga palang boto na sa likod nung proclaimed results. Kasi iba yung proclaimed results, dapat may totoong boto sa taong bayan yun at na totoong mga nanalo yung mga naproklama. Therefore, pag nangyari na yung ganun, we have to now ask the courts to enforce the decision. Kasi nahirapan din akong to reconcile yung kasi sa people power, hindi ko makita yung ending Vicky, ano yung resulta? Kasi hindi na sinasabi ng konstitusyon sino dapat ang mumupo diyan ngayon. Kaya Well, yeah. I want to do it the legal way, the way that I understand our constitution should be interpreted. Well, actually, Right. Senator Coco, people power, as we did it in 1986, and even now, if we do it the same way, I would argue is very legal. Kasi po, it arises from the constitutional right of the people to seek redress of grievance, no, for their grievances, no. It's a very basic constitutional right, no, that if the government does not serve their needs, and in fact, was elected illegally, it's the right of the people to demand for a snap election in order to elect their own constitutional leaders. Yun lang po ang argument ko doon. But I see and I get what you mean by a fact-finding. And in that connection po, Senator Coco, you may remember na kami po, ako at ang Punla para sa Bayan team, ay binigyan niyo ng pagkakataon na makipag-meeting sa inyo at matulungan namin kayo at ng team legis ninyo na mas maunawaan ang mga teknolohiyang aspeto ng pandaraya ng eleksyon last 2022, ano po. At hindi lang po yon, Senator Coco, you may recall then that I sent you, no, a copy ng manifesto at saka yung technology explainer ng isang independent IT experts group called the ICT Leaders for Good Governance na nagbigay po ng independent opinion nila na nagsusuporta po nung mga findings ng TN Trio. So I'm just wondering po, Senator Coco, if you have read those and what do you intend to do with all that information that is now on your lap? Yun na nga, in preparation for the anticipated hearing, kahit sino man na mag-chair nun, or kung kahit yung, lalo na kung ako ang mag-chair ng subcommittee, ayan po, magmi-meeting po ako ng aking legis team to go over all of those documents na binigay nyo sa amin, yung pati yung ating online conference. Yes. Pati yung mga PowerPoints na PowerPoint presentations na bigay nila General Rio at sa mga kasama niya po. Maraming pag-aaralan po ito at sabay-sabay sama sa ibang issues pa ng ating bansa, sa dami ng issues po rito. So, ang importante magawa natin yung unang hakbang. Yun yung unang hakbang. Yes. Question, mga dalawang abogado, kay Comrade Vicky, kay Senador. Yes, Comrade Al. Pwede? Paano pa-alap question? Of Hindi kasi course. ako mapakali, no? Una, baka hindi aware si Senador na yung comrade po ang meaning noon, hindi yung kasama. Yun po ibig sabihin na communication sa radyo. Tapos pangalawa po ay itong kawawa naman, baka nakikinig o nanonood si yung whistleblower. Nainip na rin si Attorney Glenn Chong, yung barkada ni Anisa, ni First Lady.
Tapos yung trio, kami po nakahanda kami sa Bani. Yung Bani po, Senador, ay alam naman ni Comrade Vicky na ito po yung samahan ng mga Poorest for the Poor, yung Baha at Negosyo International. So, mandalit sabi po, meron kami mungkahi kahit hindi naman kami abogado dahil ang law naman hindi naman sa abogado, hindi lang sa mga senador at congressman, ito para sa taong bayan, para alamin. Ito nga po yung dito sa ating sa Bill of Rights sa Section 4 and 8. Ayan po ay mga karapatan ng people power. At pangatlo nga po ay ito nga mga remedial law na pinag-uusapan. Kung ito po ay 3 buwan, 1 taon na, itong subcommittee na pinaplano, kasi kayo may suggest na namin nakaraan, interview kay General Rio at kay Attorney Chong na mag-alternative na pwedeng ipusto na kung hindi kakayanin, mag-inhibit, dapat voluntary inhibition si Aimee. Dahil alam naman niya yon. Kasi pinapanood ko siya, talagang panay inom niya, panay kain habang naghihiring kayo. So madalit sabi, pwede ho bang i-apply dito yung sa remedial law, yung plebisito, yung referendum, tanongin na yung taong bayan kasi baka matapos ang termino ng mga yan, walang mangyari. Yung people power nag-aantay dahil yung people power ng 1986 ay wala na po. Bahagi na ako sa people power na yon. At nakasama ko nga po kayo noon. Kaya lang nakamaskara ako dahil may tira ng kaso, ayokong makahawa. Anyway, yun pa yung aming suggestion kung pwedeng plebisito paanda rin itong referendum dito sa taong bayan. Kung hindi applicable to, dahil kayo naman ang mabihasa sa batas. Pero sinabi ko nga, ang batas ginawa to para sa taong bayan, hindi para sa mga politiko lang. As pangalawa po, pwede ba lang iparating dito sa ating United Nations, dahil member na tayo ng 193 countries, isumbong to doon tulad na nangyari sa Africa, sa Kenya, tulad na nangyari sa Myanmar, tulad na nangyari ng isang taon dyan dito sa bansa to na kung saan sa bansa ba to yung nagutom yung mga tao, no? Na si people power na, wala nang mabili. Sri Lanka, no? So madalit sabi, marami pong alternative na inip na po kami ready na kami. Ready for people power, Senador Comrade Vicky. Senator Coco, what do you say? Sa akin kasi yung unang hakbang muna gawin natin, yun na muna. At least actually, ang unang hakbang kasi niya, number 1, is pag-file nga nung resolution. Intindihin yung issues ng TN Trio. Yang ginawa na natin yan. Naka-file na tayo ng resolution. Pangalawang hakbang, kailangan mag-hearing dyan. At pagandaan natin, expert versus expert. Kasi yung other side, definitely maglalabas ng expert. Gagamitan tayo ng mga technical terms dyan na lilituin tayo. Kaya kailangan aral na aral tayo sa issue. Yun, wala pa tayo dun sa pangalawang hakbang. Yun ang yung bibigyan natin ng pansin ngayon na talagang i-pressure natin. Ayan, yan ang tunay na people power na expression ng people power. I-pressure na natin ang ating chairman ng committee to hear that or yun na nga sabi ko, magtalaga na lang siya ng ibang tao na mag-hearing diyan kung hindi niya gustong i-hearing. But dapat maramdaman yung pressure. Kasi ang mga politiko supposed to be sensitibo yan sa pressure. Galing sa taong bayan. So ang suggestion po ninyo, Senator Coco, ay bigyang pressure si Aimee Marcos na pabayaan niyang mag-progress yung mungkahi ninyong resolution, no, to investigate yung elections last year. Or do you intend to file a supplementary resolution to suggest that you form a subcommittee kung ayaw niyang excuse herself for reason of conflict of interest? So, yun ang ibig nyo sabihin na i-pressure natin siya para mag-progress na po. Yes. Dapat para gumalaw, hindi gumagalaw So, hindi gumagalaw, okay. Pero in connection with that, Senator Coco, noong March 28, 2022, kayo ay nagmungkahi rin ng isang Senate Resolution number 998 na nagsaad na may kagyat at mahigpit na pangangailangan para tignan ng Senado kung bakit ang Marcos Estate Tax na ngayon ay higit na sa 203 billion pesos
ay nananatiling hindi pa nakokolekta sa loob ng halos more than 25 years. Ano na po ang nangyari sa resolution na yon? Ang gaganda po ng mga resolution ninyo, pero parang walang nangyayari. Ay, nasa minority tayo, Vicky. So, di parang ganun din ang mangyayari sa resolution ninyong ito. Kaya nga, that's why kailangan nga natin ng pressure. Kasi kung minority man kami sa Senado, ang tanong, minority ba yung mga idea ng resolution namin sa kababayan natin? Yun ang tanong. Kasi kung interesado sila sa subject matter ng ating mga resolution, ay dapat tulungan, andun yung pressure sa mga politiko natin na... Comrade Vicky, dapat siguro ang sinasabi ni Senador, rally doon sa Senado. So, yun ang tatanong ko kay Senator Coco. In what form of pressure do you suggest we do it, Senator? Mag-rally tayo sa harap ng Kongreso, ganoon? Allowed naman yun. Meron lugar talaga doon na para sa mga rallies. Allowed po yun. Allowed din po. Dati-rati, sumusulat ang mga tao by mail sa mga mambabatas. Ngayon siguro, mas high-tech na tayo. So mga email, petition, rallies, anong tawag doon, media exposure, talk show, ganun ba? Lahat dapat gamitin natin. Siguro, Senator Coco, ito lang ang suggestion ko, no? We will support you, no? Bakit hindi po kayo mag-file uli ng whatever you think is the necessary action sa Congress na para naman i-pressure na si Amy Marcos na to allow your resolution to investigate the elections last year na magprogreso na po sa Senado, no? At sabihin nyo sa amin kung kailan nyo ifa-file yun at mag-organize kami ng rally sa harap ng Kongreso, sa harap ng Senado para suportahan ko kayo. Support ka riyan. Yes. Matagal ko nang nasabihan naman yung staff ko na kami ay hindi na natin daanin sa resolution nito, Vicky, kasi wala namang subsequent events. Dadaanin ko lang sa written request. Kami susulat sa chairman na magbuo na lang ng subcommittee. Kung mahirapan siyang maghanap ng chairman, I am willing. Kailangan ko sabihin nyo kasi minority kasi ako, kaya medyo baka they find it strange na magtalaga sila ng minority to hear. Pero sa tingin ko, under the circumstances, yun na yung best. Una sa lahat, number one, hindi ako nahalal dun sa eleksyon na imbestigahan . Yes. Number one, okay. Yes. Number two, minority ako. So supposed to be hindi naman ako nag-express na supporter ako nung administration. Administration nakaupo dahil nga dun sa allegation nila General Rio. So yun. So I can be objective actually. That's the point. So I agree. Yes, kaya nga yun ang ating mga argumento na kung hindi niya to mahiring at I think better nga na wag na siya nga ang mag-chair nito sa hearing. Better nga na ipasa na niya sa amin or sa akin ang karapatan na i-hear ito. Okay, Senator Coco, sabihin niyo lang sa amin kung kailan niyo ifa-file yung written request na yon para makapag-organize kami ng pressuring rallies. Ano po ang... Okay? Okay, just tell us, paalam niyo sa amin kung kailan ninyo ifa-file yung written request na yun and we will support you po. Okay? Kasi balik ka session na kami bukas . Nag-break lang kami. So by next week, dapat pinapasa ko na sa kanya yung sulat na yan. Okay, pwede pong makahingi ng kopya ng written request niyo at oras na po na file ninyo ay ipapahayag na po namin lahat sa social media at para mag-mobilize ng mga kababayan na magsusuporta sa inyo sa harap ng Kongreso at Senado. Ano po, Senator Coco? Okay, so tayo po ay pumupunta na sa patapos na po ng oras natin. Ito na lang po ay tatanong ko sa inyo, Senator Coco. No? Dahil sa mga hidwaan sa politika at labanan sa kapangyarihan na naganap sa loob ng partido
na itinatag ng inyong ama na si Tatay Nene Pimentel na nagtapos sa kagulat-gulat na pagdideklara ng Korte Suprema na ang Cusi faction at hindi ang pangkat ninyo at ni dating Senador Manny Pacquiao ang lehitimong pangkatin ng partido PDP Laban. Ang tanong po, Senator Coco, ano na po ang partido ninyo ngayon? Okay, klaruhin ko Number one, Vicky, hindi Supreme Court, wala pang ruling ang Supreme Court. COMELEC. COMELEC ang hindi pumanig sa amin at pumanig sila kay Secretary Cusi. So ngayon, inakyat namin itong desisyon ng COMELEC sa Supreme Court. So nasa Supreme Court na, okay. Ngayon, ano na nangyari sa party? Yung mga leaders nung kabila na sila ang kumilos para labanan kami sa COMELEC. For example, si Secretary Cusi na dati sabi niya siya ang presidente ng partido, hindi na siya presidente ngayon, binitawan na niya. Ngayon ngayon si Attorney Matibag na supposed to be, sabi niya Secretary General daw siya ng partido, nag-resign na mga last week at iniwanan na niya si President Rodrigo Duterte. So ganyan na po ang nangyayari sa partido, kaya sinabi ko nga yan ang sinabi ko sa COMELEC na wag nating gawing banana republic ang Pilipinas, no? Although siyempre produkto natin ang banana, pero ibang meaning kasi ng banana republic. Ang ibig sabihin ng banana republic hindi seryoso yung pamamalakad ng bansa, yung leadership parang bamboo sa anong ihip na hangin doon punta. Sabi ko nga sa COMELEC, dapat yung partido, hindi lang basta-basta yung binabago ang leadership niyan. Iiwan nyo yan sa mga ideologues, yung mga seryoso sa partido, hindi yung iiwanan lang tapos ang partido. Tingnan mo, mga successful sila na sa COMELEC level lang, sa COMELEC level, successful sila. Sabi ng COMELEC, sila daw yung partido. Tapos iniwanan na nila. So, ganun po ba? Kung ganun po, dapat unang-una i-correct yung Wikipedia entry tungkol sa PDP Laban kasi doon sa Wikipedia ang sabi ang Korte Suprema na raw ang nagdesisyon. Ngayon pala, ang COMELEC lang pala ang kailangan natin i-correct yun, no? So, sino na pong in charge ng PDP Laban ngayon? Well, ngayon, we are still functioning, Vicky. Meron pa rin ng faction ko kasi hindi pa naman Korte Suprema ang nagsabi. Kaya nga, that's why sabi ko sa iyo, kami mismo tumakbo sa Korte Suprema. We have to trust the system, Vicky. Yun ang remedy namin. Pag pabayaan namin maging final talaga na hindi kini-question yung decision ng COMELEC, parang nag-surrender na kami. So hanggang sa Supreme Court, nag-file po kami ng petition. So we are still, ako mismo, I am functioning as the chairman of PDP Laban. Yung other side, yun ang nagkakagulo kasi nag-iiwanan na sila kasi mga politiko yung mga nandun Kaya nga sabi ko nga sa COMELEC, sana hindi lang binibilang yung mga sino yung politiko kasi may mga ang PDP Laban iba Meron kami mga members na hindi tumatakbo sa eleksyon, mga ideolog, naniniwala sa federalism, naniniwala sa iba naming mga prinsipyo na hindi naman mga politiko, hindi naman tumatakbo sa eleksyon. So hindi sila kilala. Ang COMELEC mas medyo na pumanig kung saan yung may mga kilalang mga pangalan. Pero yung mga kilalang pangalan, wala na ngayon sa partido, naglundagan na So, kaya nga sabi ko, magiging kung ganyan kasi tayo, magiging banana republic po tayo na ang ating mga political parties hindi seryoso. Naglolokohan, naglalaro lang. So it's good to know po na kayo pa rin po ang chairman ng PDP Laban. Ano po, Senator Coco, tama ba 'yon? Kayo pa po ang chairman, no? Yung aking faction, yung sabi ko na the original party. Yun, doon pa rin ako lumalaban pa nga kami. Kami pa rin na nag-file ng case laban sa kanila sa Supreme Court. Okay. So, that's still in the works at nag-file kayo at wala pa pong nangyayari sa kaso ninyong yun sa Korte Suprema.
pinapasagot na ng Supreme Court yung other side. Oh. Okay, all right. Okay, good. Now, na-bring up po ninyo ang issue ng federalismo, Senator Coco. So, sang-ayon pa rin po ba kayo sa federalism? Yes, as a concept, Vicky, maganda naman siya as a concept, yung lalo na yung marami kasi principles involved sa federalism. Yung subsidiarity principle. Yung napakahalaga na. Ano ibig sabihin ng subsidiarity principle? Na yung problema sa isang lugar, dapat ang nagbibigay ng solusyon doon yung level ng government na pinakamalapit doon sa lugar o sa problema. Yun ang isa sa mahalaga, kasi yun ang napansin ng aking ama na si Senator Nene Pimentel nung nag-mayor siya ng Cagayan de Oro City. May mga problem daw sa lungsod ng Cagayan de Oro City na kailangan pa niyang hingi ng authority ng Malacanang na nasa Manila. Sabi niya, teka muna, something is wrong. Kaya nga na-improve na niya yan sa local government code, di ba? Pinalakas niya yung local autonomy. That some problems na nasa LGU, sa LGU niya ang mag-decide niyan. Oh. Pero ano yung prinsipyo na yun? That is a subsidiarity principle na which is found in the federalism advocacy. Okay. Pero hindi po ba kayo nababahala na ang federalismo ay magpapalala lamang sa problema ng political dynasty sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapalakas nito ng mga regional political lords, Senator? That's why ang approach nga natin dahan-dahan. Huwag natin ito madaliin hanggat hindi pa hinog. Okay. Paano ito mahihinog? Meron naman isang principle, yung solidarity principle. Kailangan ramdam na ng Pilipino yung solidarity principle na kailangan tayong magtulungan. And then of course, pagdating nga dun sa ang akin lang counter-argument dyan, Vicky, pagdating sa yung mga political warlordism or dynasties, ngayon, kasi at the province level ang labanan, dynasty, madali. Sa regional level, kung magre-regional ngayon tayo, magbabanggaan ngayon yung different dynasties. Tignan natin what will happen. So that is 'di ba? Pagdating sa regional, magbabanggaan yung tatlong dynasties. Tignan natin kung kaya nilang i-maintain ang dynasty at the regional level. Baka mas mahirap. Yun ang aking point. But the point is, in spite of that optimistic opinion, ang aking attitude lang ay huwag madaliin ang federalism kasi kailangan acceptable na ito sa taong bayan at ready na yung the ground is ready, yung lupa handa na, hinog na. Okay. Well, so sa ngayon assessment ko hindi pa. So hindi pa hinog. And actually po, Senator Coco, last Sunday, ang guest po namin sa interview namin ay si Father Robert Reyes. At meron po siyang inishare sa amin noon ukol sa inyo. Dahil tinanong daw niya sa inyo nung kamakailan lamang nung pong celebration po yata ng death anniversary po ni Tatay Nene, no, na kung ano po ang Diyos ng politika, at ang sagot po raw ninyo sa kanya ay pera, no? Ang pera ang Diyos ng politika. Kung ang pera, at naniniwala ako, I agree with you, Senator Coco, at this time in our history in the Philippines, money is the god of our politics, no? So if money is the god of our politics, Senator, how do you think this will fare out in federalism, yung pagbabanggaan ng mga regional warlords? Di syempre kung sino yung pinakamapera ang palaging mananalo. At sino po ba ang pinakamapera ngayon? Kung hindi ang oligarkiyang mga Marcos at Duterte, no? Na nanggaling din sa kaban ng bayan ang pera nila, at yun ang ginagamit nilang pangsuhol sa ating mga kababayan para sila ang suportahan at iboto sa mga halalan natin. So ano po ang punto nun, Senator? Tama, ang tanong ni Father Robert Reyes na sa misa, sa kanyang homily yun . Ano sa tingin niyo ba ang naging naging
naging god ng politika dito sa Pilipinas. So, yun na nga. So sa tingin ko nga ang nangyari ngayon, at before ano pa yun before the barangay elections yun Ngayon after the barangay elections, ang sama pa rin ng mga naririnig natin na vote buying. Yun ang malungkot. Yun ang malungkot. Ang naging pinakamalaking impluwensya ngayon sa atin sa politika rito sa Pilipinas ay pera na. Kaya dapat mabigat yung problema na yung Vicky kasi nag-chicken and egg question tayo. Anong mauuna Siyempre kailangan number one, kailangan muna hindi gutom hindi or dapat ang pakiramdam ng Pilipino voter ay hindi siya gutom na pati boto niya ay for sale. So dapat yun na muna solusyonan muna natin na dapat pwede kang gutom pero wag ka naman gutom na gutom, di ba? Masyado naman yun na sinabi mo sa sarili mo na masyado masyado naman akong gutom na gutom. Paano natin masasolve yung gutom ng taong bayan? Senator Coco, paano natin masasolve yun? How do we address the hunger of our people if that's the problem? Dapat tayo gumagasta bilang gobyerno sa tamang mga ginagastusan. Kaya nga sa umpisa pa lang ng palabas natin, ako'y nanawagan na ng involvement sa budget process Nandun, ang laki-laki ng ginagastos natin sa agriculture pero what's happening? Anong pagkain, ang produksyon ng pagkain ang nag-i-improve? Yan ang ating bantayan, yung agriculture, irrigation, ang laki-laki. 40 billion pesos ang ating budget for irrigation. Na konektado kasi ang ini-irrigate lang natin mga bigasan lang, rice lands lang pero nag-i-improve ba? Yan ang tanong Kaya medyo alam mo nakaka-frustrate na rin Vicky, but the point is kailangan involved tayong lahat para hindi tayo madaling mabola, hindi tayo madaling malihis. Ang ginagawa kasi sa atin, linilihis lang tayo ibang issue. Ngayon yan ang issue natin, papaputok ng ibang issue, lihis na naman tayo. So dapat yun na nga yung people power, we should all be activists and we should all be involved and concerned. Interesado dapat tayo sa anong nangyayari sa ating bansa. Yun ang number one. Okay, so with that, I think that's the perfect ending, Comrade Al? Okay, oo, maraming salamat kay Senador Coco Pimentel at ating si Comrade Vicky. Mabuhay kayo. So madalit sabi, kasi wala lang po tayong oras. Yun po, maraming salamat pagpapaunlak nyo, Senador. At ay aming karangalan dito sa Bani. Yun lang po ang aming nakikita diyan. Paliwanag, hindi ko na dudugtungan dahil lumalabas, economic power makes political power. People power, political power yan makes economic power. So yun po, at yun lang po. Gusto niyo pong overtime, 1 minute closing remark sa inyo pong dalawa. Ano po ang huling pahayag ninyo sa ating bayan, Senator Coco? Well, ang pahayag ko muna sa inyo, may utang pa ako sa isang appearance pa, isang guesting pa. Very good. I will hold you to that. Part 2. Ako po bilang isang lingkod bayan, dapat ako ay accessible sa ating taong bayan. So kung may mga programang ganito na pag-uusapan natin ang mga sitwasyon ng ating bansa, ang problema ng ating mga kababayan, ready po ako to be there para po may access ang taong bayan sa akin bilang isang halal na lingkod bayan. Maraming salamat po. More power to your... Salamat po. Mabuhay po kayo, Senator Coco. Mabuhay po kayo, mga comrades. Mabuhay po kayo, taong bayan, kababayang mga Pilipino. Thank you very much. Good night. Bye. Until next week. Di nyo ba narinig, tinig ng bayan na galing?
natutuwang